Just another day sa ating lahat. Good morning. Another rainy day. And ni Miss Eden nga pala. Simple lang. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ano dahil sa suot ko, pero simpleng tao lang. Bakit nga ba napakahalaga ng financial literacy? Una, all is business. All is business nowadays. Ang nakakatakot lang sa business na to, sa business ngayon, yung mga inaasahan mong poprotekta sa'yo. Yung mga inaasahan mong mangangalaga sa'yo. And that is on the other side, on the side of the government. Pag ang gobyerno, pag may nag-business na sa gobyerno, nag-business as usual na, patay na. Sigurado, corruption. May mangyayaring corruption, panigurado yan. So, all is business nowadays sa ating mga in private sectors and sa ating mga casual na tao. Okay. Kung ikaw pinaplano mo mag-business without investing in financial literacy, una ka munang magiging consumer. Una ka munang magiging consumer ng mga matatagal na sa retail sector. Magiging consumer ka muna, papasahan ka ng mataas, papasahan ka ng buwis, papasahan ka ng iba't ibang charges na magpapamahal ng bilihin mo. Yan ang kahalagahan ng financial literacy. So, invest in financial literacy first before your business plans. Dahil, tulad nga nasabi ko, consumer ka muna ng mga matatagal na sa retail. Sa retail sectors. Eto pa. In the retail industry, pasapasahan yan. Pasapasahan in the retail and hindi, ang sakop lang ng batas is yung right mo as a consumer. If may binili ka sa isang dealer, marketer, dealer, and yung nabili mo, may parang product deficiency. Yun, product deficiency. Ang trabaho lang ng batas, habulin yung nagbenta sa'yo, ibalik yung binayad mo. Pero karamihan ng mga matatagal na sa retail is mga kilalang negosyante naman yan siguro, no? Mga kilalang negosyante and bihira and sumusunod sa batas, mabait na citizen, mabait na Filipino citizen, sumusunod sa batas, hindi nanlalamang. Malalamangan ka lang if hindi ka nag-invest in financial literacy. So, yun. Mutual funds, kinds of mutual funds kinds of mutual funds in the basic kinds of mutual funds in investment. Ito siya. First is, unahin na natin. Philippines lang muna tayo, Philippine market. Money market fund. First basic is money market fund. Ano ba yan? Pag nag-invest ka sa money market fund, prosperity money market fund, yung pera mo, kino-convert yan into units kino-convert yung pera mo into units. Let's say, for example, ang isang unit ngayon in the prosperity money market fund is nasa, example lang to, ang
ang unit for the Philippine Peso Prosperity Money Market Fund is equivalent to 115.4428 pesos. Yan ang example lang ng cost ng isang unit. So, pag nag-invest ka, like, let's say nag-invest ka ng 5,000. Yung 5,000 pesos mo, i-convert yan into units and ipahihiram sa mga credit card and debit card holders. And in return, kung hindi ka naman yung taong para bang nag-deposit lang and nag-deposit sa bangko, umaasang tutubo ng interest and withdrawin pag may tubo ng interest, tutubo. Basta wag mo withdrawin. In due time, tutubo yan. Isa pang example. Total Return Peso Bonds Fund. Total Return Peso Bonds Fund. Kapag nag-invest ka dito, yung pera mo, i-convert into units. And another example ng cost ng isang unit in the Total Return Peso Bonds Fund is, for example is, ang isang unit cost, nagko-cost ng 131.0510 pesos. Nag-invest ka ng another 5,000. Yung 5,000 mo, kino-convert sa units. And yung sa Philippine Peso Prosperity Money Market Fund nga pala is open source yan. So, sa mga, yan, like I said, sa mga credit card and debit card holders, pinapahiram. Ito naman sa Total Return Peso Bonds Fund, yung pera mo, ko-convert sa unit and yan na, mga corporate bonds, government bonds, and sama na yan, private, public, sama-sama na sa isang yan. Gaya na sa pera parang walang division sa pera. Yung dalawang magkaibang division like private, public, lahat kailangan ng pera. So, magkakasama na sa isang core. Ang cost ng unit sa isang total return peso bonds fund is 131.0510 pesos. So, nag-invest ka ng 5,000. Yung 5,000 mo, kino-convert sa units yan. And, yan na, pinapautang sa mga maliliit na negosyante. Yun. Siguro, example. Ito ang example one example sa bonds. Siguro, kung may isang kilalang tao, negosyante, na madalas mangutang, mahilig mangutang. San Miguel. So, ngayon, si San Miguel, yan, si San Miguel may investment sa infrastructure, yan, yung, like, SLEX. Okay. One example yan, SLEX. Yan, sa infrastructure, bridges, yung bang mga skyway, interconnect, like, ng north and south, and aside from F&B na food and beverages, may investment sa infrastructures. Yun. Siguro, mako-convince na ba kita to invest in the financial industry? Financial literacy. Another, meron naman dito,
dollar bond fund and bonds and money market funds in dollars and euro. Siguro ito yung sa example dito. Kung gusto mong if hindi, ano tawag dito? If makata ka and yung pagmamahal mo sa sarili mong bansa, like Philippines, yung pagmamahal mo kung yung pagmamahal mo sa Pilipinas, gusto mong suklian ng higit pa, mag-ipon-ipon ka. Mag-ipon-ipon ka and mag-invest ka in bonds fund and money market fund in dollars. Malay mo, makatulong ka sa utang ng bansa. Sa utang ng Pilipinas sa World Bank, di ba? In euro naman is siguro pag nag-invest ka in bonds and money market fund in euro bonds and euro euro bonds and euro money market fund, or hindi money market fund, anong tawag parang wealth fund. Ayan. Siguro pag nag-invest ka naman in euro market, bonds and opportunity money market prosperity money market fund, siguro isang araw kayang sumabay ng Pilipinas sa mauunlad na bansa tulad ng Singapore, South Korea, Japan. And siguro makatutulong ka rin na pantayan ng Pilipinas yung isang araw, mapantayan ng Pilipinas yung ginagawa ng PRC. Saan yan? Sa may West Philippine Sea. O, diba? Isang araw, magkakaroon ng kakayahan ng Pilipinas, possible yan. If mag-i-invest ka in bonds and money market fund in euro. Isa pang basic sa mutual funds is, basic na alam ko sa mutual fund is yung opportunity wealth fund. Opportunity wealth fund. From the word itself, wealth. Fund. Kani-kanino yan? Yan. Yung mga large retailer, mga large corporations, conglomerates, retailers in the Philippines, nag-i-invest ka sa kanila. Tumutulong ka sa kanila na sa business expansion nila. Tumutulong ka sa pag-expand ng business nila. Pag naging successful yon, may kita ka, may porsyento ka. And sa isa pang klase ng mutual fund is dalawang klase na hindi ka lang makatutulong sa sarili mong bulsa, sarili mong pamilya, sarili mong panggastos. Kung gusto mo naman makatulong, pagbaba ng mga gastusin, mga tumataas na gastusin. Siguro equity. Investing in equity, equity opportunity fund. Ano ba mga nasa equity? Yan yung share ko lang, if I'm not mistaken, sa equity opportunity fund is Global Equity Opportunity Fund, or Equity Index Fund muna. Dito sa Philippines, ang equity is, anong cover niyan? Langis, yan, crudo, and iyon, isa yun sa mga cover.
if I'm not mistaken. And yung sa Strategic Growth Fund naman, to Strategic Growth Fund, Philippines. Philippines muna, Philippine market. Strategic Growth Fund. From the word itself, strategy, growth. Strategy and growth. Ano yan? Sa panahon ngayon, talagang nire-require na, no? E-vehicles in the Philippines. Now. Yun. Tumutulong ka sa evolution, revolution, tawag dito. Industrial revolution ng Philippines. Yan ang tinutulungan, diyan malaking tulong ang perang i-invest mo sa Strategy Growth Fund. Yung mga investors, mga dealers ng mga automotive, mga investors in automotive, tutulong ka sa kanila magpasok ng mga electric power vehicles and hydropower vehicles na hindi na bago sa South Korea. Sa South Korea, marami. Hydropower vehicles is said to be fast charging compared to EV. Yun. EV batteries. Yan. Tutulong ka sa pag-unlad ng Pilipinas. Yan ang equity and strategic growth. Investing in equities and strategic growth fund. If I'm not mistaken lang. Yun. So, if you want to learn more about different kinds of funds in investment, in mutual funds, join me in my journey towards financial literacy with IMG. And siguro pag license na ako, once I gain my license in the field of financial and investment, ako magtuturo sa inyo. Simple lang, hindi kailangan magpakasubsob ka sa pag-aaral, yung para bang traditional, hindi mo kailangan ng traditional way of learning, way of discovering. Madali lang to. So, join me in my journey towards financial literacy with IMG, and see us